Nakailang ulit na naming naikwento rito ang kaso ng mga nawawalang damit panloob ng mga babae. Ngayon naman, pati pala damit panloob ng lalaki. Palaisipan ngayon sa mga tiga-barangay Pinaglabanan sa bayan ng Goa sa Camarines Sur ang kwento tungkol sa isang lalaki na sunod-sunod daw na nawalan ng kanyang mga brief. Taga dyan po sa bahay, katabi ng kapitbahay nila nakatira. Tangos yung ilong niya, matangkad siya, at sobrang gwapo niya. Katix ko yun dati eh. Natunto ng aming team ang lalaking ito, si Rico. Masama raw ang kanyang loob dahil sa 2 linggo, umabot sa 15 ang nawawala niyang mga damit panloob. At nawala raw ang mga ito sa pagitan ng alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Paisa-isa lang sir, taga human akong ligo, paghalay nako, mawala dayon. Taga maligo ko sir, mawalaan yung brief. Sino kumuha ng brief ko? Gisi na ganito, kwaon ba yun? Kaya ngayon, natuto na raw siya ng leksyon. Sa loob ng bahay na lang siya nagsasampay. Yun nga lang, nasundan pa rin ito. Ang isang gabi sir, galing ako sa Japan, bumili ako ng star bread. Umuwi ako mga alas 11 ng gabi. Pagtingin ko sa lalagyan ng mga sanina, nawala na yung mga paborito ko ng halos 3 nangagising nga brief. Sabi ko, hindi na ito biro. Pati gisi og street, kuhao naman nila. Mag-isa lang naninirahan si Rico sa kanyang kubo sa tabi ng ilog. Malayo ang pinakamalapit niyang kapitbahay. Pinakamalapit na ang ilang mga kasamahan niya sa pag-aani ng talong. Hindi rin naman daw mamahalin ang kanyang mga panloob. Kasi yung unang nawala, mga Bintin at Spider-Man lang yun sir. Tagtulo 100. Lumabas na nga yung itlog ko dun sir eh. Bagamat tawang-tawa Chuck ang iba sa kanyang problema, si Rico hindi natutuwa. Pero dahil nalimas ang lahat ng kanyang mga damit panloob, bumili ulit si Rico ng 6 pang bagong mga brief at para raw masiguro na wala nang dedekwat sa mga ito. Tinalian ko yung pintuan, bintana at saka yung nilagyan ko ng mga brief. Kinugutan ko talaga para hindi makawat. Yon ang akala niya dahil pag-uwi niya, ito ang tumambad sa kanya. Ang nylon cord sa pintuan sa likuran ng bahay, pinutol. Pati na rin ang tali sa bintana. Pati ang lalagyan niya ng damit kung saan nakalagay ang 6 na bago niyang brief, pinutulan din ang lubid. Asa na po ako mga brief? Pagbukas ko sir, nawala na tanan ako pinalit nga brief. Mo na lang ni isa akong nabilin akong suot. Pero wala naman daw ibang gamit na tinangay. Kaya si Rico naghinala na ang may gawa nito, hindi tao. Abat din siguro nagkuha ito. Baka naano ako sa CR sir, kasi pag galing ako sa CR, nawawala agad yung brief ko. Kung tao ang papasok sir, mawala talaga lahat, pati yung feelings niya sa akin. Dahil lagi na lang daw siyang nawawala ng brief, minabuti ni Rico na dalhin na lang ang natitira pa niyang brief saan man siya magpunta. Kung Vicky naman yung kumuha, siguro gusto niya yun. At siguro, crush na yun. Takot ako sir, baka pati itlog ko nakawin. Ako lang mag-isa sa bahay. Nanawagan si Rico sa sino mang nagkaka-interes sa kanyang mga damit panloob. Ikaw, kung sino ka mang kumuha ng brief ko, sa'yo na yan. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang mahal kong brief. Nakakatawa marahil ang ganitong mga insidente, pero para sa mga biktimang katulad niya, seryosong usapan ito.